Sinabi ng United Arab Emirates na sila ay pinaputukan ng 4 na misil ng Iran at isang pag-atake gamit ang drone. Isang malaking sunog ang sumiklab sa oil export terminal ng Fujairah matapos ang pag-atake ng drone. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng UAE, 3 misil ang na-intercept at ang ika-4 ay bumagsak sa dagat. Ngayon, ang lokasyon ng Fujairah ang pangunahing oil export terminal ng UAE sa Golpo ng Oman. Ito lang ang pangunahing daungan ng UAE na umiiwas sa kipot ng Hormuz at dinaraanan ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw. Kakapasok lang ng balita, kinumpirma ng UAE na 3 Indian ang nantamo ng katamtamang pinsala sa drone strike sa oil site. Naghihintay pa kami ng updates sa nangyayari sa United Arab Emirates. Bago ang lahat, ipakikilala ko muna ang ating panauhin, si Jason Brodsky, Policy Director ng United Against Nuclear Iran. Jason, na yan lang muling tinarget ng Iran ang UAE matapos ang ilang linggo. Bakit ngayon? Ano ang mensaheng gustong iparating ng Iran? Masaya akong makasama kayo. Sa palagay ko, ipinapakita ng Iran na ito ang tugon nila sa paglulunsad ng US ng Project Freedom. Huwag kalimutan ang Strait of Hormuz. Ang tangkang pagsara nito ang alas ng Islamic Republic at paraan nila para mabuhay. Kaya gusto nitong ipakita na hindi nito yon isusuko ng walang laban. Kaya naman tina-target ito ang United Arab Emirates. Ngayon natatawa ako kasi nito mga araw may mga diplomat ng Islamic Republic na sinasabing prioridad nila ang mga kapitbahay nila. Prioridad nila ang mga kapitbahay sa pag-atake dahil sa insidente sa United Arab Emirates. At ito ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa relasyon ng Islamic Republic sa mga estado ng GCC. Sa halip na palibutan ng Israel ng apoy, ang Islamic Republic ang nanganganib palibutan ng apoy dahil sa sarili nilang kilos. Malaking pahiwatig na rin ang mismong target. Ito ang pangunahing sentro ng pag-export ng langis sa UAE na umiiwas sa Strait of Hormuz. Bakit ngayon? Alam nating nagsimula ng Project Freedom na dapat gumabay sa mga international na barko sa Strait of Hormuz. Pero hindi naman talaga ginagawa ito. Ito ay ukol sa dagdag presensya ng US para bigyan ng sense of security ang international shipping community. Pero matagal nang may presensya ang militar ng US sa Strait of Hormuz. Kaya gusto ko ulit itanong sa'yo, bakit nga ba ngayon nagpapadala ng mensahe ang Tehran? Sa totoo lang, kahit tinitingnan lang ito ng Estados Unidos bilang coordination cell at hindi buong operasyong militar para muling buksan ang Strait of Hormuz, sa ngayon tingin ko nais ng Islamic Republic magpalakas ng kakayahang makapigil doon. Para kumbinsihin ang Washington na huwag subukang buksan muli ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng ganap na operasyong militar, sinusubukan nilang taasan ang magiging kapalit pero sa tingin ko hindi nito urungin si Pangulong Trump. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga negosasyon? Mga panukala, ang mga panukalang ipinapasa pa sa Pakistan mula Tehran at mula Washington. Ang pangunahing hadlang ay ang isyu ng nuklear at lubang pinayamang uranium. Jason, paano naman nauugnay ang Strait of Hormuz sa mga kasalukuyang negosasyon? Sa palagay ko, ramdam na ng Islamic Republic ang epekto ng US naval blockade. Hindi na maikakaila yon. Lumalambot na rin ang kanilang posisyon sa negosasyon. Ngayon, ang pagkakasunod-sunod tungkol sa naval blockade ng US at ang pagiging precondition nito para sa karagdagang pag-uusap ay lumambot na. Ayan din sa mga ulat ng Al Jazeera, nag-aalok na raw sila ngayon ng 15 taong suspensyon sa pagpayaman ng uranium. Mas mataas ito kaysa sa 5 taon na dati nilang inaalok. Nagluwag ang posisyon ng Islamikong Republika, patunay na epektibo ang US naval blockade kahit ilang linggo pa lang. Kaya tingin ko responsibilidad ni Pangulong Trump na ituloy ang pressure campaign, panatilihin ang diin at piliting sundin ng Islamikong Republika ang mga kondisyon ng Estados Unidos. Kakailanganin pa ng panahon, hindi ito agad mangyayari, pero ito ang punto at estrateya. Minsan kailangan nating tiisin ang panandaliang hirap para sa pangmatagalang pakinabang. Jason Brodsky, masarap kang kasama. Salamat sa pagsama mo sa amin sa I-24 News. May mahahalagang araw na darating. Salamat! Gusto ko nang dali ng pag-uusap na ito dito sa studio ngayon. Kasama ko ngayon si Shiri Fine Grossman, CEO ng Israel-Africa Relations Institute, pati na rin miyembro ng Forum Devora, Women in Foreign Policy and National Security, at kasama rin natin ang ating I-24 News correspondent na si Belaik Sedin.
Salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin sa I24 News Studio, Shiri. Magsisimula ako sa iyo habang hinihintay natin ang dagdag na impormasyon sa UAE. Ano ang pangalib ng maling kalkulasyon dito? Ang UAE ay hindi Israel o Estados Unidos. May obligasyon ba ang Israel o Estados Unidos na tumugon sa Iran dahil sa mga pag-atake sa kanilang kaalyado? Well, maganda ang tanong mo. Mukhang sinusubukan talaga ng Iran ang lakas nila. At sa tingin ko, nagtagumpay sila. Isa itong malaking paglala. Malinaw naman. At parang itinutulak nito si Pangulong Trump at ang mga Israeli na gawin ang desisyong yon dahil pinupuntirya ang mga kaalyado nila. Shiri, may problema sa mikropono mo. Tatawagin namin ng teknisyan para ayusin ito para maipagpatuloy mo ang sagot mo. Babalikan kita balik habang naghihintay tayo. Noong nakaraang linggo, iniulat ng Financial Times ang eksaktong halaga ng tulong na natanggap ng UAE mula sa Israel ngayong digmaan. Hindi lang natin pinag-uusapan ng mga advanced sa sistema, kundi pati na rin ang mga tropang nasa lupa para tumulong sa pagtatanggol ng United Arab Emirates. Gusto kong simulan sa pagsasabi sa inyo, sa ating mga manonood, kung ano ang mga natutunan natin sa buong panahon ng digmaang ito. Ganito, binanggit ng Financial Times ang hakbang ng Israel para tulungan ng UAE sa kanilang air defense system. Nandun ang mga tropa hindi para lumaban sa Iran, kundi para tumulong sa pagpapatakbo ng mga air defense system kabilang ang ARM BIMA. Mahalaga ito. Pinag-uusapan natin ang isang sistema na kamakailan lang nagsimulang gumana sa Israel. Hindi pa nga ito lubos na ginagamit na yon sa hilaga ng Israel laban sa mga banta ng Hezbollah. Pero nakarating na ito sa UAE para magsimulang gumana doon. Dahil ang pangunahing issue doon ay una sa lahat ang mga drone. Tulad ng nakita natin, nabanggit mo ang sunog sa Fujairah sa daungan sa UAE. Ito ay dulot ng isang pag-atake ng drone at hindi ng cruise missile. Halimbawa, kaya ng Patriot Air Defense System pigilan ng cruise missile. At dagdag pa dyan, ang Iron Dome na ipinadala rin ayon sa mga ulat sa UAE sa simula ng digmaan. Isang tagapayo ng presidensya ng UAE ang nagsabi na hindi namin malilimutan ang regalong ito mula sa Israel. Kinumpirma nilang nagpadala ang Israel ng tropa at sistema para tumulong harangin ang banta mula Iran dahil ng cruise missiles, ballistic missiles at drone attacks laban sa UAE. Hindi pa rin 100% tiyak kung sino talaga ang mga taong nagpapatakbo ng mga sistemang yon. Mukhang mga Israeli, pati na rin ang mismong mga Emirati, kailangan nila ng pagsasanay na ngayon ay ibinibigay ng Israel. Anong klaseng panganib naman ang idinudulot ng bagong impormasyong ito sa UAE? Sila na ang bansang mas tinorget kaysa sa iba pang bansa sa loob ng 40 araw, masigit pa sa Israel, walang duda. Dahil sa bagong ulat, nagkataon lang ba ang timing o may ibig sabihin ito? Sa tingin ko, maaring may ibig sabihin talaga ito, sigurado, 100%. Sa huli, ipinapakita lang nito kung gaano na talaga nakakabit ang UAE sa Israel. Kung ikukumpara halimbawa sa nakita natin sa Saudi Arabia bago ang digmaan. Pero kahit ganon, pagkatapos ng digmaan, sinusubukan nilang tiyakin na hindi natatagumpay ang Iran sa estratehikong manyobra nito. Upang talagang alam mo na magdulot ng hidwaan sa pagitan ng UAE at Israel at ng Estados Unidos. Sa huli, pinag-uusapan din ang pag-alis ng mga base militar sa gitnang silangan pati sa UAE at iba pang bansa sa Gulpo. Hindi ito totoo. Yan ang sabi ng UAE. Ang totoo, kabaliktaran na ginagawa namin. Pinapapalakas pa namin ang aming ugnayan sa mga Israeli. Pati na ang pagdadala ng teknolohiyang Israeli sa mismong Gulpo at ginagamit yon laban sa mga banta ng Iran. Isa itong malaking hakbang na nagpapakita na ang UAE ang pinakamahalagang masasabi kong katuwang ng Israel at ng gitnang silangan. At marahil, pati na rin sa buong bundong Arabo. Kamanga-manga ang mga natututuhan natin at kung paano binago o pinalakas muli ng digmaan ang mga alyansa. Kaya Shira, gusto ko ulit itanong ito sa'yo. Narinig natin ang tibay ng alyansa ng Israel at UAE ngayon. At alam nating sinuportahan ng Estados Unidos ang dalawa sa buong digmaan. Sa ganitong sitwasyon, ano ang panganib ng maling kalkulasyon? Sa tingin ko, ang batayan dito ay may naganap na maling kalkulasyon. Malinaw naman na, sa palagay ko, may planadong pag-atake ang mga Iranian. Palagay ko, estratehikong pagkakamali ang ginawa nila. Ang tanong, paano natin ito mailalagay sa tamang konteksto? Kung patuloy nating ipapahayag na nilalabag ng Iran ang pandaigdigang batas,
malinaw namang walang kinalaman ang UAE sa mga pag-ataking ito. Ganon din ang Kuwait, Qatar, or Saudi Arabia. Pero pinili nilang puntiryahin ang mga ito. At ayokong mag-quote mula sa punong ministro ng Qatar, pero ang ganitong uri ng agresyon talaga ang nagdala ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Israel at UAE. Kaya siya lang ang dapat sisihin. Kita natin na ang mga hardliner sa Iran ay lalo pang itinutulak ang rehimeng ito sa katapusan dahil sa paulit-ulit nilang pagkakamali. Malinaw na desperado sila at wala silang sagot sa harang ng Amerika. Sa pagdating sa UAE, posible kayan iba ang mangyari ngayon? Pwede ba tayo umasa ng tugon mula sa UAE? Gayong wala namang Gulf country ang tumugon at direktang umatake sa Iran sa nakaraang 40 araw ng digmaan? Magkakaroon kaya ng pagbabago ngayon? Sa palagay ko, tayong mga Israeli at Amerikano, madalas nating ituring na militar lang ang ating mga kakayahan. Sa tingin ko, ipinakita ng UAE ang kanilang malawak na kakayahan. May pinansyal, politikal at diplomatiko silang paraan. Pumupunta pa rin ito sa mga international na organisasyon tulad ng UN Security Council. Alam mo, maari rin itong magsampa ng kaso, magsumite ng demanda, umalis sa OPEC na magdudulot ng epekto sa ekonomiya. Maaring hindi agad, pero sa hinaharap, strategical ito. Hinahabol nito ang mga pinansyal na ari-ariya ng Iran sa UAE, sa Dubai, na parang naging palaruan ng mga aktibidad sa pananalapi at ekonomiya para sa rehimen at sa Iranian Guard. Kaya sa tingin ko, ibang pananaw nila dito. Hindi nila ito nakikita gaya ng pagtingin natin. Hindi naman ibig sabihin na magpapakawala sila agad ng missile bilang ganti. Pero tsak na gagamitin pa nila ang iba pang mga paraan sa kanilang arsenal at malaki-laki yon. Tingnan kung ano pa ang ibang mga opsyon na pwedeng gawin. Hindi lang ito tungkol sa military pressure, gaya ng patuloy nating nakikita kahit sa Strait of Hormuz, kundi pati na rin ang economic pressure. Maniwala ka, inilunsad ngayon ang Project Freedom, yan ang tawabitan ng mga Amerikano, para gabayan ang ilang pandaigdigang barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa source ng I-24 News, hindi talaga ginagabayan ng American military ships ang international na barko, kundi nagpapakita lang sila ng presensya para pigilan ang mga pag-atake ng Iran. Epektibo ba ito hanggang ngayon? Ano ang nakita natin mula sa unang paglulunsad ng Project Freedom? Oo, sinabi na ng American military, particular ng CENTCOM, na may 2 barko na may bandila ng Amerika ang nakatawid na sa Strait of Hormuz. Sinasabi ng mga Iranian na hindi talaga ito nangyayari at isa lang itong kasinungalingan. Pero bago pa yon, sinabi rin ng mga Iranian na tinamaan nila ng 2 missile ang mga barkong pandigma ng Amerika na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Ilang oras lang matapos yon, binago na nila ang mga salita tungkol sa insidenteng ito matapos ang pagtanggi ng panig ng Amerika, syempre. At lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng media ng Iran. Kaya hindi opisyal ng Iran ang direktang nagsasalita. Palaging ganito ang mga Iranian. Pagkatapos, may isang source mula sa Iran na nagsasalita sa media ng Iran upang maghatid ng mensahe tila para sa mga tao ng Iran at hindi para sa buong mundo. Sabi ng mga Amerikano, hindi yun nangyari. Binago nila ang pahayag at sinabing tinarget lang nila ang barkong pandigma ng Amerika bilang babala. Kaya binago rin nila ang sinasabi nila. Kaya sa ngayon, kahit papaano, wala pa tayong 100% na kumpirmasyon na may barkong nakadaan. Ayon sa mga Amerikano, 2 barko na ang nakadaan at mahalaga ito. Kailangan ko rin banggitin ang CENTCOM dahil hindi naman talaga nila sinabi ang sinabi ng Pangulo. Sinabi nila na ang layunin o goal ng operasyong ito ay maibalik ang kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa madaling salita, ang layunin ay basagin ang pagkubkob, basagin ang kontrol na kumbaga ipinapataw ng mga Iranian sa Strait of Hormuz. Kaya ito ang simula ng operasyong ito. By the way, sinabi rin na yon ni Scott Pesson, ang Amerikanong kalihim ng pananalapi, na bubuksan natin ang Strait of Hormuz. Ito ay malaking hakbang, ibig sabihin simula na tayo sa pagkuha ng huling at pinaka-epektibong baraha ng mga Iranian, ang Strait of Hormuz. Kung wala na yon sa mga baraha ng mga Iranian, ibig sabihin ang tanging hindi nakikinabang at talagang nalulugi dahil sa sitwasyon sa Strait of Hormuz ay ang mga Iranian.
Kaya ito mismo ang punto at ito rin mismo ang gustong gawin ng administrasyon ni Trump. Shiri, kailangan nating mag-isip hindi lang based sa nararamdaman natin, kundi gamit ang ating utak at huwag basta-basta magpadalos-dalos na tipong, ay magre-react tayo, gagawin natin ito, aatakehin natin yon. Maghintay tayo ng mahinahon dito. Kakagawa lang nila ng isang napaka-agresibong hakbang at ngayon, nasa panig na ng mga Israeli, Emirati at Amerikano ang bola. At sa tingin ko, hayaan muna natin silang kabahan ng kaunti. Alam mo, palaging maganda na nasa panig mo ang elemento ng sorpresa. Wala na tayong element of surprise, kaya magpahinga muna tayo at pag-isipan ang susunod na gagawin. Parang buhay ng tao ang nakataya rito, hindi lang basta chess, kundi laro na pangmatagalan.